ano yung pattern na pwede mong sundan, no? For simple application, diretso nyo na. Okay? Diretso nyo na data access layer controller. Okay? And then for complex application which may mga business logic, kailangan nyo dumaan or kailangan nyo magkaroon ng service layer. Kasi you don't want to mess yung data layer nyo. Okay? So kailangan lahat ng business logic na doon sa service. Okay? And then yung pattern tree is like a hybrid one. Ito yung madalas kong ginagamit, no? Kasi for example, kasi kung ang isip natin, ang flow natin is data, service, controller. So, paano pagka gusto kong kumuha ng data, ng get user? So, ang gagawin ko dito, gagawa ako ng get user. Pero yung get user ko na to, wala naman siyang business logic, di ba? So, parang get user. Parang tatawagin ko lang siya ng same. Okay. So, pwede nyo naman gawin yan. Pero ano nakikita nyo? It's kinda redundant, right? Instead na diretso mo na siyang tawagin kasi wala naman siyang business logic yung pag-get mo ng user, no? Kung gusto nyo strictly follow yung etong pattern na to, there's nothing wrong with it, no? Kung gusto nyo maging consistent, yun lang. Ang cons nyo is parang magkakaroon kayo ng additional overhead or redundancy sa mga walang mga business logic. Pero dito sa pattern tree, medyo flexible ka, okay? Kasi pwede kang diretso data access layer na for those controllers na wala naman business logic, and then data access layer service and controller para doon naman sa may mga service, like may mga multiple calls sa data. Okay? Like this. Okay? Kaya kung makita nyo sa standard, nakalagay dyan for business logic and orchestration ng mga data access layer. So, I think that's the whole point. No, that's the whole point of best practices na gusto kong i-share sa inyo, no? Na this is the most important thing na kailangan nating maintindihan at least, no, when we are working on a specific project or specific company.